Isang mapagpalang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, pagbati sapagkat napagtagumpayan niyong malinang ang mga kasanayang pagkatuto sa nakaraang aralin. At ngayon ay natitiyak kong nakahanda ang lahat sa panibagong araw ng pagtuklas ng kaalaman, paglinang ng kakayahan at pagtalas ng kaisipan. Halina't ipagpatuloy natin ang paglalakbay upang matuto sa ikapitong linggo ng Valenzuela Live Filipino 8 ngayong ika-4 na markahan. Ilang paalala lamang na huwag kaligtaang itype sa comment box ang inyong pangalan, baitang, pangkat at paaralan. Siguraduhin ding nakahanda ang mga kagamitang may kinalaman sa ating asignatura tulad ng kwaderno, panulat at learning packet. Inaasahan din ang iyong aktibong pakikilahok sa mga gawain. Ngayong araw ay hangad nating maisakatuparan ang mga kasanayang pagkatuto na nabibigyang pansin ang mga angkop na salitang dapat gamitin sa isang radio broadcast. Natutukoy ang mga hakbang sa pagsasagawa ng isang kawili-wiling radio broadcast batay sa nasaliksik na paimpormasyon tungkol dito. Inaasang sasagot din ang focus sa tanong na ano-ano ang kahalagahan ng radio broadcasting. Natitiyak kong marami kayong natutuhan sa nakaraang aralin tungkol sa paglalahad ng mahalagang pangyayari at paggamit ng mga salitang nanghihikayat. Ang mga ito ay magiging kasangkapan din sa katuparan ng mga gawaing kaugnayan sa ating aralin. Para sa ating unang gawain, narito ang picture reveal. Laraway magsisiwalat basta't sagutin ang mga katanungan. Unang tanong, ano ang pinakagamiting bagay sa kasalukuyang paraan ng pag-aaral? Sagot, computer. Ikalawa, anong bagay ang ginagamit katuwang ng computer upang mas marinig ng mas malakas at maayos ang mga audio? Ang sagot, speaker. Ikatlo, ano ang gamit sa pananaliksik kaugnay sa mga audio files at iba pa at gamit sa teknikal na pangangailangan? Sagot, internet. Ikaapat, ano ang tawag sa mahalagang bagay na ginagamit sa pagpapahayag ng balita, pag-interview at paglalahad ng pangyayari sa balita? Sagot, mikropono. Magaling! Pamilyar ba kayo sa larawang naisiwalat? Tama! Isang radyo. Alam mo ba na ang radyo ay isa sa mga medium ng komunikasyon na naglalayong magbahagi ng kaganapan ng mundo sa mas malawak na sakop nito? May mga gampanin ng radyo bilang gabay sa kamalayang panlipunan tulad ng naghahatid ng napapanahong balita. Naghahatid ng talakayan o pulso ng bayan. Naghahatid ng musika. At nagbibigay ng opinyon kaugnay sa isang paksa. Ang radio broadcasting naman ay isang pamamaraan ng pagsasahimpapawid ng mga impormasyon o balita sa pamamagitan ng paggamit ng airwaves. Ang layunin nito ay ang pagpapalaganap ng impormasyon sa nakararaming tagapakinig. Words are familiar. Mayroong mga terminolohiya sa radio broadcasting ang mahalagang maging pamilyar ang bawat isa. Pansinin ang mga salitang nasa loob ng kahon. Broadcasting, anumang uri ng paraan ng pakikipagkomunikasyon o pagtatransmit ng mensahe o signal sa publiko gamit ang isang elektronikong kagamitan. Broadcaster, tagapaglahad o tagapaghatid ng impormasyon sa madla para sa publiko. Tagapakinig, ang tao o grupong pagtutuunan o paglalaanan ng programa sa radyo.
Tuning on into radio, ang pag-switch ng radyo sa istasyon na nais pakinggan. Live broadcast, ang direktang pagsasahimpapawid ng programa nang walang anumang pre-recording o paglalapat ng anumang espesyal na tunog. Script, ito naman ay nakasulat na kopya ng mga salitang dapat na sabihin habang isinasagawa ang programang pangradyo. Ang himpilang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Ito ang GMA Super Radio DZWE 594. Station ID, ito naman ang verbal na paraan ng pagpapakilala ng kanilang identidad o pagkakakilanlan. Dito nakasaad ang tiyak na pangalan ng istasyon, programa at talapihitan. OBB, Opening of the Billboard. Switch ng radyo para marinig ang ere sa pagsisimula ng pagbabalita sa radyo. Ang umaga po mga kapuso, siksik na mga balita at informasyon ang buburuin natin para sa umaga ito. Ang umaga po mga kapuso! CBB, Closing of Billboard. Ito naman ang pagsasara ng switch ng istasyon ng radyo. Masayang pag-aralan ng radio broadcasting, tama ba? Ayos! Dapat ding tandaan na may mga nararapat isaalang-alang sa paggamit ng salita sa radio broadcasting. Una, gumamit ng maikli, ngunit payak na salita sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Ikalawa, iwasan ng mga sumasagitsik na tunog. Ikatlo, gumamit ng paglalarawang salita kung kinakailangan at may pag-iingat sa paggamit nito. Ikaapat, gawing maikli ang mga pangungusap at mga idea ay hindi paligoy-ligoy. Ikalima, gumamit ng aktibong salita sa pagbuo ng pangungusap. Ika-anim, dapat gumamit ng mga round of figures or numbers. Ikapito, iwasan ang mga salitang abbreviation o daglat. Ngayon ay tunghayan naman natin ng isang halimbawa ng pagkasahimpapawid ng isang balita. DYRS 574 sa inyong mga radyo. Sa totohanan ng balita, handong namin radyong tapat, balitang DYRS. Radyo Express Balita. Magandang araw Pilipinas, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Anomalya sa turnover ng Balanghiga Bells, pinabulaanan ng gobyerno. Q artist Amit sumabak sa World 9 Ball. At Pinoy designers tampok sa Miss Universe 2018. Ito ang Express Balita Unang-una, bagong-bago sa inyong mga radyo. sa buong pwersa ng DYRS News Information Center. DYRS 574. Daluyan ang tapat at totoong isyu ng bayan. Mula sa Morongan City, sumasahib papawid saan man sulok ng bansa. DYRS Pinalawak Pinalakas ang Radyo Express Balita. Yan mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita, dating Special Assistant of the President Bongo, ipinagkikit balikat ang aligasyon ng simbahan.
Para sa detalye, magbabalita sa Radyo Express, Hans Baldon. Pinabulaanan ni dating Special Assistant to the President Bongo ang alegasyon ng simbahan sa umano'y pili ng Presidential Management Staff sa pagpapaalis sa ilang mga barit obispo sa Balanghiga Bells Turnover Ceremony. Ayon kay Go, ay nakipagkamay pa ang Pangulo sa kanila bago umabante sa entablado. Hans Baldono para sa Express Balita. Samantala, isang pamilya sa Cagayan nasakir dahil sa away sa lupa. Magbabalita Radyo Express, Loy Sabungan. Away sa lupa ang tinuturing na motibo sa karumal-dumal na pamamaslang sa 6 na mag-anak sa Cagayan noong Biyernes. Patuloy pa rin sinusuri ang kalagayan ng kanilang 3 anyos na anak na nasa kritikal na kalagayan. Umaasa ang pulisya sa pagbuti ng kondisyon ng nag-iisang nakaligtas para malutas ang krimen. Ito si Loy Sabungan para sa Express Balita. Nakita at narinig natin sa natunghayang halimbawa na napakahalagang maging malinaw ang pagbabalita sa pamamagitan ng angkop na salitang gagamitin. Gayon din, hindi kahabaan at may pag-iba-iba ng boses, paggamit ng akmang tunog, lakas o hina, paraan ng pagkasalaysay at iba pa. Dagdag din natin ng karaniwang rekomendasyon ng tagal ng radio broadcasting. OBB, 40 segundo, balitang lokal, 35 segundo, patalastas, 30 segundo, time check, 10 segundo, balitang international, 30 segundo, balitang sports, 35 segundo, patalastas, 30 segundo, at time check, 10 segundo. Ang mga kaalaman sa radio broadcasting ay mailalapat din sa realidad batay sa mga kaisipang nakalap sa napanood ng pagbabalita sa telebisyon o pagbabasa ng balita sa pahayagan at iba pa. Narito ang mga hakbang sa pagsasagawa ng isang radio broadcasting. Una, pumili ng pangalan para sa inyong istasyon. Ikalawa, maglahad ng paksang tatalakayin kasama ang inyong co-anchor. Ikatlo, maging maingat sa mga salitang gagamitin sa pagbabroadcast dahil iba-iba ang inyong tagapakinig. Ikaapat, maghanda ng mga awiting patutugtugin sa inyong pagbabroadcast. Ikalima, maging magalang sa pagtatapos ng inyong broadcast. Pagbati mga mag-aaral, natalakay natin ang mga salita, hakbang at kaalaman sa radio broadcasting. Kung kaya't sukatin natin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagtatayang pinamagatang piliin mo na. Piliin ang mga pahayag na nagsasaad ng mga dapat gawin sa pagsasagawa ng radio broadcasting. I-type sa comment box ang mga letra ng inyong sagot. Mahusay. Narito ang mga kasagutan. Letra A. Pumili ng pangalan para sa iyong istasyon. Letra C. Sa mga pagtatapos ng broadcast, maging magalang. Sa letra D, pagtatakda ng sariling call sign at frequency ng istasyon. Letra E, maging maingat sa pagpili ng mga salita sa pagbabroadcast. At ang huli, letra G, ito ay maghanda ng mga awiting gagamitin sa radio broadcasting. Mahusay mga mag-aaral, pinatunayan niyong may ganap kayong natutuhan sa ating aralin. Sa pagkakataong ito ay bigyang kasagutan natin ang tanong mula sa kapwa niyong mag-aaral mula sa Arcong Bato National High School. Mayroon po bang mga limitasyon ang radio broadcasting?
Magandang katanungan. Tama, may ilang mga limitasyon ang radio broadcasting. Una, isahang pagkakataon lamang ang paglalahad. Di katulad ng mga pahayagan, magasin na nailimbag na maaring itago o maaring basahin muli. Ikalawa, walang larawan o imaheng makikita. Tanging tunog ang nalilikha nito, di tulad ng telebisyon na may malinaw na imaheng makikita. Ikatlo, madaling malimutan ang mga mensahe dahil sa agarang pag-eere ng mensahe. May mga pagkakataong isang beses lamang ito na ilalahad. Hirap ang kapakinabangan sa taong may kakulangan o kapinsanan sa pandinig dahil sa pakikinig ang pinakagamiting kasanayan dito. Kung kaya't maaapektuhan ang sinong may kakulangan dito sapagkat walang anumang imahe o tekstong tutulong para sa pag-unawa ng mensahe at iba pa. Maraming salamat sa katanungan. Naway ang mga kasagutan ay nakapagbigay sa inyo ng karagdagang kaalaman sa paksang ating tinalakay. Para naman sa ating focus na tanong, ano-ano ang kahalagahan ng radio? Dahil sa radio broadcasting, natuturuan ang publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman nang hindi umaalis sa kanilang kinaroroonan. Nagbibigay rin ito ng kaaliwan sa mga tagapakinig, kaalinsabay ang pagbibigay ng mga serbisyong publiko. Gayon din, ito ay mabisang medium ng propaganda tulad ng pangkalusugan, implementasyon ng bagong batas at epektibong kasangkapan sa mga patalastas at industriya ng anumang uri ng produkto. Bilang pagpapahalaga sa mga impormasyong ginamit sa presentasyong ito, narito ang mga batis o sanggunian. Kung may mga karagdagang katanungan, ay nasagutin iyan at bibigyang linaw ng inyong guro sa Pilipino sa oras ng iyong follow-up discussion. Para sa inyong takdang aralin, bigyang kasagutan ang bahaging isagawa, tayahin at karagdagang gawain na makikita sa pahina 20 hanggang 21 ng inyong module sa Filipino. Muli pagbati sa inyong lahat, isa na namang makabuluhang talakayan. Inaasahan ng mga kaalamang ito ay matamo sa araw na ito ay naibahagi rin sa kapwa nyo mag-aaral at mailapat sa pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy na tumuklas ng panibagong kaalaman upang karunungay ganap na mapaunlad. Hanggang sa susunod na Valenzuela Live. Ako si Ginang Dani Casaro, ang inyong gurong katuwang sa pagkatuto. Paalam!